Kabanata 2271. Nagising si Cameron at naramdaman niyang may yamakap sa kanya mula sa likuran. Huminga siya ng malalim, maingat na inalis ang kamay nito, at dahan-daang tumalikod. Si Waylon talaga. Nagising sa kanyang paggalaw, hinayla siya ni Waylon pabalik sa kanyang mga bisig at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang leeg. Huwag kang gagalaw, matulog ka na, mamulong si Cameron, mag-ayos ka. Nasa kwarto na siya ni Didi, pero nandoon pa rin siya. Napaawang ang mga lobby ni Waylon, ngunit nakapikit pa rin ang mga mata. Magbe-behave ako kapag nandyan ka. Sa wakas ay nakita na ni Cameron kung gaano kakulit ang lalaking ito, ngunit hindi niya magising si Didi. Huminga siya ng malalim at sinabi sa napakababang boses, bumalik ka sa iyong silid. Hindi siya dapat makita ni Didi. Binuksan ni Waylon ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang ulo sa isang kamay. Babalik ka ba sa akin? Nabulunan si Cameron. Kung hindi dahil sa madilim, makikita niya kung gaano kapula ang mukha nito. Managinip ka, hinawakan siya ng mahigpit ni Waylon at hinalikan sa noo. Sige, matulog ka na. Babalik ako sa umaga. Sa sobrang pagod ni Cameron ay nakatulog siya sa kanyang mga bisig. Napatingin si Waylon sa kanya at inilayo ang buhok sa mukha niya. Nakangiti siyang walang magawa. Bakit mo ako iniiwasan pero masyado kang nagtitiwala sa akin? Hindi ba siya nag-aalala na ihatid siya nito pabalik sa kanilang silid habang siya ay natutulog? Kinabukasan, bumaba sina Cameron at Didi para mag-almusal. May cereal si Didi at tumangala sa kanya. Muntik na siyang magsalita pero hindi. Napansin ni Cameron na may sasabihin siya, kaya ngumiti siya. Anong mali? Tanong ni Didi sa kanya. Gusto ka ba ni Tio Wayne? Natigilan si Cameron at awkward na umiwas ng tingin. Siya ba? Nagising ako kagabi at nakita kong niyakap kanya habang natutulog. Natigilan si Cameron. Inakala niya na hindi malalaman ni Didi kung aalis si Waylon sa umaga, ngunit nagising siya. Naging awkward iyon. Biglang nagtanong si Didi, magkakaanak ka rin ba? Muntik nang maibuga ni Cameron ang kanyang pagkain. Umubo siya, pinunasan ang bibig gamit ang napkin, at awkward nang umiti. Didi, sinong nagsabi sa'yo na magkakaanak na ako? Tumagilid ang ulo ni Didi. Nagkaroon ng sanggol ang aking tiyahin pagkatapos matulog kasama si Uncle Coleman, kaya kung matulog ka kay Uncle Wayne, magkakaroon ka rin ng sanggol. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang noo at nagpaliwanag. Didi, magkarelasyon ang tita mo at si Uncle Coleman. Iba ang sleeping arrangement nila sa ginagawa ko kay Uncle Wayne. Natarante si Didi. Hindi ba natutulog lang? Paliwanag ni Cameron, syempre hindi. Natutulog lang kami. Walang ideya si Didi kung ano ang ibig sabihin noon. Mamantong hininga si Cameron at saka hinawakan ang ulo niya. Malalaman mo din balang araw kapag matanda ka na. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya si Cameron na ibalik si Didi sa Sivio Villa. Agad na niyakap ni Freya si Didi nang pumasok sila. Didi, okay ka lang? May sakit ka ba? Umiling si Didi. Ayos lang po ako, Auntie Freya. Hinawakan ni Freya ang kanyang pisngi at nakitang mas masayahin siya kaysa dati. She was relieved that Didi wasn't more traumatized after what happened the other day. Tumingin si Cameron sa kanya. I'm sorry sa nangyari kay Didi. Dahan-daang tumayo si Freya at ngumiti. Huwag kang mag-alala, hindi kita sinisisi. Ako dapat ang magpasalamat sa pagtulong mo sa kanya. Ngumiti si Cameron. Mahal ko si Didi. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanya. Pagkatapos noon, may naalala siya. Miss Pruitt, alam mo ba ang tungkol kay Jessie Bluman? Kabanata 2272. Nagbaba ng tingin si Freya. Marami akong hindi alam, pero alam ko na hindi talaga siya nagsisikap na tumulong. Didi, sabi ni Cameron, hindi siya. Napalapit siya kay Didi dahil gusto niyang gamitin siya laban sa iyo. Mukhang gulat na gulat si Freya. Gamitin si Didi laban sa akin. Oo, si Coleman ang target ni Jessie. Gusto niyang manipulahin si Didi at linlangan para saktan ang anak mo. Iniisip na baka kapag nawala ang anak mo, mas mamahalin mo siya. Pinagdikit ni Freya ang kanyang mga lobby. Nang maalala niya ang lahat ng chismis na nagsimulang lumabas kamakailan at ang text, lahat sila ay parang galing kay Jessie. Bumalik si Colton noong hapon at nakita niya si Freya na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Kumunat ang noo niya, lumapit sa kanya, at saka tinakpan ng jacket niya ang balikat nito. Bakit nasa labas ka? Naiinip ako, kaya may ginawa ako. Ibinaba ni Freya ang watering can at lumingon sa kanya. Nga pala, babalik si Didi mamayang gabi.
Nagulat siya, saka tumingin sa ibaba. Hindi ba siya nananatili sa Emperin? Tanong ni Freya, gusto mo bang manatili siya doon magpakailanman? Nabulunan si Colton. Siyempre hindi. Tinitigan siya ni Freya at ngumiti. Ikaw ang gumawa kay Didi na makita si Jessie. Salamat sa iyo at sa babaeng interesado sa iyo, ni hindi nga namin alam kung anong klaseng buhay ang tinatahak ni Didi sa nakalipas na kalahating taon. Natigilan si Colton. Alam niyang balang araw ay gagamitin ito ni Freya laban sa kanya, at handa na siya. Ako ang mananagot sa nangyari sa kanya. Napaiwas ng tingin si Freya. Pero mas gugustuhin mong paniwalaan ang babaeng iyon kaysa kay Didi. Ako, hindi alam ni Colton ang sasabihin, ngunit ano ang masasabi niya? Isang katotohanan na wala siyang tiwala kay Didi. Inilayo ni Freya ang mukha at tumikim. Huwag mo akong kausapin ng isang linggo. Hindi na kita papansinin. Pumasok siya sa loob ng bahay habang hawak ang tiyan. Pinisil ni Colton ang tungkin ng kanyang ilong dahil alam niyang may problema siya. Ang isyu ng maliit ay hindi pa rin nalutas, ngunit ang matanda ay nagdedeklare ng digmaan. Kinaumagahan, nang pumunta ang kasambahay para maglinis ng study, tumalon siya. Sir, hindi ka ba nakatulog kagabi? Nanatili si Colton sa pag-aaral sa buong gabi at halos hindi nakatulog. Sumandal siya sa upuan at mukhang pagod na pagod. Hindi ako makatulog. Ituloy mo ang iyong mga gawain. Umalis ang maid. Pagkababa niya ay nagkukumpulan ng ibang mga kasambahay at nagchichismisan. Pinalayas ba siya sa kwarto niya kagabi? Siya, tumahimik ka. Si Colton ay hindi kailanman pinalabas sa silid mula sa kanilang nalalaman. Si Freya ay bihirang makipagtalo sa kanya, kaya maliit ang posibilidad na siya ay itago sa labas ng silid. Siguradong may ginawa siya para magalit ito ng husto. Ngunit kung siya ay nakompromiso sa pagtulog sa pag-aaral na may ganitong init ng ulo, tiyak na ginawa niya ang isang bagay upang maging karapat-dapat ito. Nagising si Freya ng 8 AM at nakaramdam ng galit nang tingnan niya ang bakanting espasyo sa tabi niya. Hindi siya natulog sa kwarto dahil lang sa sinabi nito. Hindi pa siya naging masunurin ng ganito. Pagkatapos niyang maglinis ay bumaba siya para mag-almusal at napakunot ang noo niya nang hindi niya nakita si Colton doon. Nasaan si Mr. Goldman? Sumagot ang dalaga, maaga siyang umalis. Tumangala si Freya. Umalis siya nang walang almusal. Huminto ang dalaga. May dala siyang isang mangkok ng cereal. Sige, kinuha ni Freya ang isang slice ng toast at nagsimulang mag-almusal. Nataranta ang mga kasambahay. Kung galit siya sa kanya, bakit pa siya mag-aalala kung mag-aalmusal siya o hindi? Kabanata 2273 sa Black Gold. Itinutok ni Colton ang kanyang mga mata sa sopa nang kumatok si Leonardo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pumasok ka. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Sir, hindi ka ba nakahinga ng maayos kagabi? Nag-cross arm si Colton at sumandal sa sofa. Hindi naman sa hindi siya nakahinga ng maayos, hindi siya nagpahinga. Kamusta ang abogadong si Mr. Golding? Sinabi ni Leonardo, nakuha na ni Mr. Golding ang anak ni Mr. George. Kasalukuyan siyang nakalagay sa isang villa sa labas. Tumango si Colton. Sige, tumingin si Leonardo sa kanya. Hindi ka ba magpapahinga? Hindi na lang siya makapagpahinga dahil gusto niyang parusahan ng mga George. Ito ba ay isang kagyat na bagay? Pinunasan ni Colton ang tungkin ng kanyang ilong at nagtanong, ano ang gusto ng mga bata? Nagulat si Leonardo. Tinatanong mo ako. Nagtaas ng kilay si Colton. May nakikita ka bang iba dito? Napakamot ng pisngi si Leonardo. Wala akong anak. Paano ko malalaman kung ano ang gusto ng mga bata? Napagtanto niya kung sino ang hinihingi ni Colton, kaya nagtanong siya. Para ba kay Miss Didi? Sinubukan ba niyang mapalapit kay Didi? Hindi nagsalita si Colton. Ngumiti si Leonardo. Babae siya. Sa tingin ko, mas gusto ng mga babae ang mga uri ng manika. Huminto si Colton at nag-isip tungkol dito. Ito ay totoo. Mahilig sa mga manika noon si Daisy. Malamang gusto din sila ni Didi. Tumingin siya kay Leonardo at sinabing, tulungan mo akong pumili ng ilan. Ngumisi si Leonardo. Gusto mong gawin ko iyon. Tumango siya. Dodoblehin ko ang bonus mo kung pipili ka ng mabubuti. Napabuntong hininga si Leonardo at tinanggap ang dobleng bonus. Sige, aalis na ako. Samantala, matagal na naghintay si Ronald sa labas ng paaralan ng kanyang anak ngunit hindi niya nakitang lumabas ang kanyang anak. Nakita niya ang isang guro na namamahala sa klase ng kanyang anak na lumabas at sumugod. Hello, Miss Cavell. Ako ang ama ni Amos. Napatingin si Miss Cavell kay Ronald.
Mr. George, sagot ni Ronald, nandito ako para sunduin si Amos, pero hindi pa siya lumabas. Nagulat ang guro, hindi ka ba nagpadala ng sundo sa kanya? Bumagsak ang mukha ni Ronald. Kailan ako nagpadala ng isang tao? Ngunit ang sabi ng taong iyon ay pinasundo mo si Amos. Nasa kanya rin ang contact number mo at alam niya ang pangalan ni Amos at ng asawa mo. Akala ko masyado kang abala, kaya may pinadala ka. Dahil sa sagot, napagtanto ni Ronald na may mali. Hinawakan niya ang guro sa balikat nito. Paanong hindi ka tumawag para kumpirmahin? Natigilan si Miss Cavell. May nangyari ba sa kanya? Tawagan natin ang pulis. Ang salitang pulis ang nagpakalma kay Ronald. Kung tatawag sila ng pulis, gagawin itong dahilan ng babae para pahirapan ang kanyang buhay kapag nalaman nito. Malaki ang problema niya noon. Bakit kailangang mangyari ito sa ganitong oras? Hayaan mo akong suriin muli. Aalis na sana si Ronald nang magtanong si Miss Cavell, sigurado ka bang ayaw mong magulat? It's my family matter, mariing sabi ni Ronald at umalis. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at humawak sa manibela, ang kanyang isip ay nagliliyab. Sa isang panig, ang kanyang anak ay may problema, at sa kabilang banda, kailangan niyang makipagdiborsyo. Dapat ba talaga siyang tumawag ng pulis? Kapag nalaman ng babaeng iyon na nawawala ang kanyang anak, pipilitin niya itong pumasok sa isang sulok. Gayunpaman, kung may nangyari sa kanyang anak, namutla ang mukha ni Ronald. Anak niya iyon. Nag-iisang anak niya si Amos kahit wala na siyang nararamdaman para sa asawa. Kabanata 2274. Ngunit, ibibigay ba ni Ronald ang lahat ng mayroon siya para sa kanyang anak? Hindi niya kaya. Kahit na wala na siyang anak, kayang bigyan siya ni Jessie ng isa pa. Lumabas ng school si Ronald at dumiretso kay Jessie. Nakaupo siya sa kanyang aparador na may maskara. Nang makita niya si Ronald ay kumunat ang noo niya. Bakit ka nandito? Hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mo? Jessie, tumayo siya sa likod niya at tumingin sa kanya. Nakuha si Amos. Huminto si Jessie, pagkatapos ay inilagay niya ang takip sa kanyang moisturizer. Kinuha ang anak mo. Kumunat ang noo ni Ronald. Hindi ikaw iyon. Alam ng taong iyon ang pangalan ni Amos, ang kanyang numero ng telepono, at ang pangalan ng kanyang asawa. Dapat ay isang taong kilala nila. Nag-isip siya kung sino ang kukuha sa kanyang anak. Hindi naman siguro yon paypang babae. Siya mismo ang kukuha sa kanya. Maliban sa kanya, ang ibang taong naiisip niya ay si Jessie. Nagulat si Jessie at dahan-daang tumayo. Ronnie, ano ba ang gusto mong sabihin? Sa tingin mo ba kinuha ko siya? Hinawakan ni Ronald ang mga balikat niya. Jessie, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tinulak siya ni Jessie palayo. Bakit mo ako tinatanong kung ganoon? Ang lalaking ito ay nagtatanong sa kanya dahil sa kanyang anak. Sisipain na sana niya ito sa isang tabi kung hindi dahil natutupad niya ang kanyang mga material na pangangailangan. Walang dahilan na kailangan niyang makisali sa kanya. Ronnie, peke ba ang pagmamahal mo sa akin? Ginagamit mo ang anak mo para sigawan ako. Hindi ako babalik sa iyo kung alam kong mangyayari ito. Pinilit niyang lumuha. Niyakap siya ni Ronald at nakaramdam ng kilabot. Sige baby, wag ka nang umiyak, nagtatanong lang naman ako. Hindi kita masisisi kahit kunin mo siya. Kung mawala siya sa akin, maaari mo akong bigyan ng isa, tama. Nanlamig si Jessie sa kanyang mga braso. Alam niya na ito ay isang mababaw na asshole na interesado lamang sa kanyang hitsura. Alam din niya kung paano niya tretuhin si Gina. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naglagay ng tunay na damdamin kapag kasama niya ang mga lalaki. Ang tanging gusto niya sa kanila ay pabor at pera. Hindi siya pipi. Sinabi ni Ronald na mahal niya ito, ngunit kung sila ay magpakasal, magiging katulad siya ng kanyang asawa kapag nakahanap ito ng mas bata at mas maganda. Hindi niya inaasahan na magiging malupit ito para hindi pansinin ng kanyang anak kahit na nasa panganib ito at umaasang bibigyan siya nito ng isa pa. Siya ay bata at maganda, kaya bakit niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa mga lalaki at gagamitin bilang isang kasangkapan para lamang sa panganganak? Kahit na gusto niya ng mga bata, dapat itong kasama ng mga lalaki tulad ni Colton. Oo, ang kanyang target ay palaging pakasalan ng mayayaman. Kahit na walang nararamdaman si Colton sa kanya, basta't mabibigyan niya ito ng anak, wala siyang pakialam kung may relasyon man ito. Ang kanyang anak ay palaging magiging tagapagmana, at ang kanyang anak ang kanyang pag-asa. Jessie, huwag kang mag-alala. Kapag ikinasal na tayo, magkakaroon tayo ng sarili nating mga anak, at pakikitunguhan ko kayong mabuti. Nakaramdam man ng lamig si Jessie sa kanyang puso, napapangiti siya.
Mahilig lang magbigay ng matatamis ngunit walang laman na pangako ang mga lalaki. Si Gina ay pipi at naniwala sa kanya, at ano ang nangyari sa kanya. Ngumiti si Jessie at idiniin ang isang daliri sa labi niya. Ronnie, alam mo lang kung paano ako pasayahin. Hinawakan ni Ronald ang kamay niya. Baby, mahal na mahal kita. Binuhat niya si Jessie sa couch, at nagsimula silang maghalikan. Niyakap siya ni Jessie ng mahigpit, tumangala, at huminga ng malalim. Nakakita siya ng mga spark at nakarinig siya ng katok sa pinto. Huminto siya at sinabing, Ronnie, may kumakatok. Kabanata 2275. Hinalikan siya ni Ronald. Baliwalain mo. Nagpatuloy ang mga katok, at sa sobrang inis ni Ronald ay hindi niya natuloy. Sigaw niya, sino to? Pagkatapos ay isinuot niya muli ang kanyang pantalon, bumangon, at binuksan ang pinto. Nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakatayo doon. Biglang sumugod si Gina at binigyan siya ng isang sampal sa mukha. Ikaw na walang puso, ibalik mo sa akin si Amos. Biglang napunta ang mga mata niya kay Jessie na nakatalukbong ng damit. Hindi inaasahan ni Jessie na siya pala iyon kaya laking gulat niya. Kanina pa nalaman ni Gina ang tungkol sa kanila, ngunit hindi niya ito matanggap nang makita niya ito ng sarili niyang mga mata. Sumugod siya, may kinuha sa mesa, at hahampasin siya. Buisit, nagsinungaling ka sa akin. Ronnie, tulungan mo ako. Hinailan ni Gina ang buhok niya at sinampal siya ng napakalakas. Napaiyak na lang si Jessie sa sakit. Sumugod si Ronald at tinulak siya palayo. Baliw ka ba? Bumagsak si Gina sa sahig. Tumama ang kamay niya sa sulok ng mesa at nagsimulang damyugo. Gayunpaman, pinawi ng kanyang galit ang sakit. Bumangon siya, sumubsob sa kanya, at sinimulang hampasin siya habang umiiyak. Ronald George, walang kwentang baboy ka. Anak mo si Amos, paano mo siya kikidnapin sa babaeng ito? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Namutla ang mukha ni Ronald. Ano itong bullshit? Bakit ko siya kikidnapin? Ikaw kasi, umamin ka. Nag-breakdown si Gina. Ronald, nakikiusap ako. Ang gusto ko lang ay si Amos. Gusto mo ba ng divorce? Hindi ko gusto ang anumang pera. Ibalik mo na lang sa akin si Amos. Hinawakan ni Ronald ang mga kamay niya at kinaladkad palabas. Mag-usap tayo sa labas. Maririnig ng buong gusali kung magpapatuloy siya. Pero sobrang emosyonal ni Gina dahil sa nangyari sa anak kaya hindi siya sumuko. Sinampal at kinagat niya ito. Ronald, baboy ka. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Nawala ng pasensya si Ronald at sinampal siya. Nawala ng balanse si Gina, nahulog, at nontog ang ulo sa sulok ng mesa. Walang pakialam si Ronald bagkus ay nagpatuloy siya sa pagsigaw, baliw ka. Hindi ka naman tatahimik kung hindi kita sinaktan diba? Ngunit nang hindi siya gumagalaw, natigilan si Ronald. Nakita niya ang isang pool ng dugo na namumuo, at nagsimulang magpanik si Jessie. Ronnie, patay na ba siya? Ronnie, tumawag ka ng ambulansya. Inilabas ni Jessie ang kanyang telepono para tumawag, ngunit hinagaw ni Ronald ang kanyang telepono. Natigilan si Jessie. Ronnie, pambihirang kalmado si Ronald habang nakatitig sa asawang nakahandusay sa sahig. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, hindi ba maganda kung namatay siya sa isang aksidente? Namutla ang mukha ni Jessie habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Ronald. Ikaw, baliw ka ba? Kung namatay siya sa bahay ko. Kung nalaman ng pulis, huwag kang mag-alala, nandito ako. Niyakap ni Ronald si Jessie. Aayusin ko na. Nanlamig ang mga kamay at paa ni Jessie. Nakakakilabot ang lalaking ito. Nagsimula siyang mag-alala kung ano ang gagawin nito sa kanya kapag nalaman niyang ginagamit lang siya nito. Magtatapos din ba siya sa parehong paraan? Sa sandaling iyon, may kumatok. Sa sobrang takot ni Jessie ay tumalon siya at hindi alam ang gagawin. Pinuntahan ni Ronald ang pinto ngunit binuksan lang ito ng kaunti. Ang mga lalaking nakatayo sa labas ay nagtanong, may nangyari ba dito? Sobrang ingay. Naririnig ko sa katabi. Sabi ni Ronald sa mahinahong tono. Wala. Nag-aaway lang kami. Kabanata 2276. Saktong isasara na ni Ronald ang pinto, ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa pinto at nagtanong, nag-aaway ba kayo? Dahil marami akong narinig na kaguluhan na nangyayari dito. Nang sisigawan na sana ni Ronald ang lalaki, biglang nagsalita si Jessie, natamba si ate. Bilisan mo at tumawag ng ambulansya bago pa huli ang lahat. Damn it, ayokong maging mamamatay tao dahil sa lalaking ito. Kahit mamatay siya, hindi siya pwedeng mamatay dito.
Hindi inaasahan ni Ronald na gustong iligtas ni Jessie si Gina, ngunit hindi niya magawang magalit sa ngayon. Pumasok ang lalaki sa kwarto para tingnan si Gina. Nang mapansin niyang humihinga pa siya, dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa emergency center. Maya-maya, dumating na ang ambulansya. Dinala ng mga paramedic si Gina sa ambulansya, at nakahinga ng maluwag si Jessie. Nilinggan niya si Ronald at napagtantong madilim ang mukha nito. May iniisip siya at huminga ng malalim. Ronnie, huwag kang magalit sa akin. Hindi tayo pwedeng maging mamamatay tao dahil sa kanya. Kung mahuli ka, wala nang mag-aalaga sa akin. Totoong kanina lang nagalit si Ronald sa kanya, pero nawala ang galit nito matapos marinig ang paliwanag ni Jessie. Kinuha niya ito sa kanyang mga bisig at sinabing, I'm sorry. Ang aking mga damdamin ay nakuha ang pinakamahusay sa akin. Buti na lang at nandito ka para pigilan ako. Hindi niya maintindihan si Jessie. Ayaw pala ni Jessie na makulong siya. Nagngangalit si Jessie sa galit habang nakasandal sa mga braso nito. Pagkatapos ng lahat, gagawa siya ng paraan para mawala ang kasuklam-suklam na lalaking ito. May lalaking nakaupo sa loob ng kotse, nakatingin sa lalaki at babae na magkayakap. Nilabas niya ang phone niya at may tinawagan. Tulad ng iyong inaasahan, Mr. Goldman. Sinubukan ni Ronald na patayin ang kanyang asawa. Binabalik-balikan ni Colton ang isang dokumento. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, may kung anong lumipad sa kanyang mga mata. Bantayan mo siya. Dapat nating buhayin si Mrs. George. Sumagot ang lalaki, Roger that. Ibinaba ni Colton ang tawag, at naglagay si Leonardo ng isang tasa ng kape sa mesa. Hindi ako makapaniwala na gugustuhin ni Ronald na patayin ang sarili niyang asawa at baliwalain ang anak niya dahil lang sa ayaw niyang mawala ng yaman. Tao pa rin ba siya? Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Colton. Maaari siyang magkaroon ng isa pang anak at asawa. Pero walang paraan na mabitawan niya ang kanyang kayamanan. Ibinaba ni Leonardo ang kanyang mga mata at sumagot, I guess Mrs. George should have woke up from her dream by now after seeing Ronald's true face. Aba, kawawa naman. Inangat ni Colton ang kanyang ulo para tingnan si Leonardo at nagtanong, she's a poor thing. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya kay Didi? Sagot ni Leonardo, pero kasi may sakit siya. Isipin mo ito, siya ay isang depressed na pasyente. Lahat ng paniniwala niya ay galing kay Jessie, pero si Jessie at ang asawa niya ang nanloko sa kanya. Kaya naman agresibo siyang kumilos. Tiningnan ni Colton ang dokumentong nasa kamay niya at sumagot, may kabayaran ang lahat, at kailangang magbayad ang lahat para sa kanilang mga aksyon. Ngumisi si Leonardo at sinabing, ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili? Inangat ni Colton ang kanyang ulo para tingnan siya. Nagmamadaling tumahimik si Leonardo at lumabas ng opisina kung sakaling gusto siyang pag-alitan ni Colton. Sa corridor, nakita niya si Freya na papalabas ng elevator at laking gulat niya. Miss Pruitt, anong ginagawa mo dito? Hawak ni Freya ang isang lunchbox sa kanyang kamay habang nakatingin siya sa opisina ni Colton. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Napatango si Leonardo ng walang laman. Sige, kung ganoon. Napakamot siya sa ulo at umalis. Ito ay bihira. Hindi ako makapaniwala na pupunta si Miss Pruitt sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, si Freya ay bihirang lumitaw sa Black Gold. Nagbabasa ng dokumento si Colton, kaya hindi niya napansin si Freya. Akala niya ay si Leonardo iyon, kaya sinabi niya nang hindi iniangat ang kanyang ulo, bakit ka palakad-lakad dito at doon na parang walang ginagawa? Kailangan mo ba akong maghanap ng gagawin mo? Lumapit si Freya sa kanya nang walang sinasabi. Nang iangat ni Colton ang kanyang ulo, natigilan siya. Bago pa siya makapagsalita, inilagay ni Freya ang lunchbox sa mesa at sinabing, mukha ba akong isang walang ginagawa sa iyo? Kabanata 2277. Isinara ni Colton ang dokumento at ipinaliwanag, ay, akala ko ikaw si Leonardo. Hindi umimik si Freya at binuksan ang lunchbox. Tumingin si Colton sa lunchbox at nag-aalanggan na nagtanong, pumunta ka ba para dalhan ako ng tanghalian? Kakainin mo ba ito o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Saktong isasara na ni Freya ang lunchbox ay kinuha niya ito. Wala akong sinabing hindi ako kakain. Kumuha ng tinidor si Colton at may pumasok sa isip niya. Inangat niya ang ulo niya at ngumiti sa kanya. Akala ko ba sabi mo hindi mo ako kakausapin ng isang linggo? Bakit bigla mo akong gustong dalhan ng tanghalian? Inakala niyang matagal na siyang hindi papansinin ni Freya, ngunit ngayon tila sa kanya ay mabilis na hamupa ang galit nito. Hindi siya nagstay sa study room kagabi para sa wala.
Pumikit si Freya at pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Alam mo ba ang tungkol sa huling pagkain bago ang pagpapatupad? Natigilan si Colton. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin sa kanya. Ito na ang iyong huling pagkain. Kinagat ni Colton ang manok at nakangiting sinabi, nilagyan mo ba ito ng lason? Hindi nakakagulat na ang lasa nito ay napakasarap. Hindi niya inaasahan na kakausapin siya nito. Inalis niya ang tinidor nito at sinabing, kung sa tingin mo ay mura ito, huwag mo nang kainin. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap sa paghahanda ng pagkain. How dare he say na hindi ito masarap? Tumango si Colton. Kung gayon, kakainin ko ang spaghetti. Kinagat niya ang spaghetti at tumango. Well, ito ay masarap, sa palagay ko. Ayos lang. Tingin mo hindi rin ketikam-takam, di ba? Sige, mas mabuting huwag mo na lang kainin. Nang kukunin na sana ni Freya ang lunchbox ay hinawakan niya ang kamay nito. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata at nagtanong, talaga bang hindi mo ako hahayaang tapusin ito? Karapat-dapat kang magutom, mapang-asar niyang sagot. Paano mo nalaman na nagugutom ako? Walang sinabi si Freya. Kakakain lang niya ng isang mangkok ng cereal kaninang umaga, kaya walang sabi-sabing magugutom siya mamaya. Hinaplos ni Colton ang likod ng kanyang kamay at diniinan. Bakit kailangan mo akong alagaan ng sobra kapag galit ka sa akin? Wala akong pakialam sa iyo. Gustong bawiin ni Freya ang kamay niya, pero hinawakan siya nito ng mahigpit. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Tumango siya. So, tiningnan siya ni Colton ng malalim at nagtanong, gusto kong yakapin mo ako habang umiidlip ako. Ano ka? Hindi alam ni Freya kung dapat ba siyang magalit sa kanya o kung dapat ba siyang tumawa. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Saka sa tingin ko hindi ka na dapat matulog. Nang tumalikod na siya at aalis na sana, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang tiyan. Nagmamadaling bumangon si Colton at lumapit sa kanya para hawakan siya. Anong mali? Inilagay ni Freya ang kanyang kamay sa kanyang likod, at ang kanyang mukha ay namutla. Yung tiyan ko, masakit, nagulat si Colton. Dali-dali niya itong sinakal mula sa sahig. Maghintay ka, dadalhin kita kaagad sa ospital. Tinawag niya si Leonardo habang nasa koridor siya. Lumapit si Leonardo sa kanya at tinanong, ano ang nangyari, Mr. Goldman? Wala na siyang oras para magpaliwanag pa sa sinabi niyang, bilasan mo. Kunin mo na ang kotse. Okay, sakto. Hindi pinapansin ng Athens yung nakakalap, binuhat ni Colton si Freya palabas ng gusali. Pinagbuksan sila ni Leonardo ng pinto at inihatid sila sa Central Hospital pagkasakay sa kotse. Samantala, naghihintay si Ronald ng report sa inpatient department. Paglabas ng doktor ay nag-atubili muna siya bago naglakad palapit sa kanya. Kamusta ang asawa ko? Tiningnan ng doktor ang ulat at sinabing, ligtas na ang iyong asawa pagkatapos namin siyang i-resuscitate, ngunit medyo komplikado ang kanyang kalagayan. Maliit lang ang chance na magising siya, kaya dapat mentally prepared ka para dito. Sinasabi mo bang hindi na magising ang asawa ko? Tanong ni Ronald. Tumango ang doktor. Yan ang sinasabi ko. Ang lahat ay nakasalalay sa langit ngayon. Pagkatapos noon ay umalis na ang doktor. Naiwan si Ronald na nakatayo sa pwesto. Nang tuluyan na siyang kumalma, itinulak niya ang pinto sa ICU ward. Nang makitang nakahiga ang kanyang asawa sa kama at nakasuot ng oxygen mask, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kahit ang langit ay tinutulungan siya. Kung may maliit na pagkakataon na magising siya, umaasa siyang hindi na ito madyay gising pa, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kabanata 2278. Si Colton ay pabalik-balik na balisa sa obstetrics at gynecology inpatient department corridor. Tiningnan siya ni Leonardo at sinabing, huwag kang masyadong mag-alala, Mr. Goldman. Sa tingin ko, oras na para manganak si Miss Pruitt. Natigilan si Colton. Malapit na siyang manganak. Nilinggan niya si Leonard at nagtanong, kung malapit na siyang manganak, masakit ba? Nagkibit-balikat si Leonardo. Paano ko malalaman? Hindi ako babae. Pagkatapos niyang magsalita, idinagdag niya, pero nabalitaan ko na lahat ng babae ay magiging ganito kapag malapit na silang manganak. Tsaka malaki naman ang tiyan ni Miss Pruitt, so I think it's about time. Colton. Narinig ni Colton na may tumawag sa kanya at napalingon siya. Nanay, tatay, lumapit sa kanila sina Maisie at Nolan at nagtanong, kumusta si Freya? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, nasa loob pa rin siya. Lumabas ang doktor at nagtanong, sino ang pamilya ni Miss Pruitt? Sumagot si Colton, ako nga,
Tumingin sa kanya ang doktor at sinabi sa matigas na boses, inaasahan na mangganganak si Miss Pruitt sa mga susunod na araw, ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang normal na takdang petsa ay 40 linggo, kaya ang panganganak ni Miss Pruitt sa 34 na linggo ay itinuturing na premature birth. Ang sanggol ay magiging mas mahina kumpara sa isang full-term na sanggol at madaling mahawahan ng mga sakit, kaya sana ay maging handa ka. Mariing idiniin ni Colton ang kanyang lobby at tumingin sa doktor. Malalagay ba siya sa panganib? Sandaling natigilan ang doktor at natawa. Ang panganib para sa mga buntis na kababaihan ay nasa proseso lamang ng paghahatid, ngunit tinitiyak ko sa iyo na gagawin namin ang aming makakaya upang mapanatiling ligtas ang sanggol at ang ina. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong, kung gayon magiging masakit ba ito? Napangiti si Maisie. Ikaw ba o si Freya ang nangganganak? Natawa rin ang doktor at sumagot, nag-iiba-iba ito sa bawat tao. Pero ang panganganak ng sanggol ay isang prosesong dapat pagdaanan ng bawat babae. Kakailanganin nilang manatili sa sakit hanggang sa matapos ito. Kung nag-aalala ka sa asawa mo, pretuhin mo siya ng mabuti sa hinaharap. Pagkaalis ng doktor, ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa balikat ni Colton. Narinig mo ba ang sinabi ng doktor? Kung nag-aalala ka para sa kanya, kailangan mo siyang pretuhin ng mabuti sa hinaharap. Isantibin mo muna ang lahat ng iyong trabaho at samahan mo siya pansamantala hanggang sa ipanganak ang sanggol. Ibinaba ni Colton ang ulo at tumango. Matapos pumasok si Colton sa ward para bantayan si Freya, biglang hinawakan ni Nolan ang balikat ni Maisie at lumapit sa kanya. Masakit ba nang ipanganak mo sila noong taong iyon? Nag-cross arm si Maisie sa harap ng dibdib at lumingon sa kanya. Alam mo ba kung ano ang karaniwang sinasabi ng mga tao sa mga taong katulad mo? Ngumisi siya. Ano ito? Inilayo niya ang kanyang ngiti at sinabing, Monday morning quarterback. Napaluha at natawa si Nolan. Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa kanya at sinabing, oo, Monday morning quarterback ako, pero gusto ko lang malaman. Nagkunwaring galit si Maisie at sinabing, well, I'm telling you now, I was in so much pain that I don't want to give birth to them anymore. Hinalikan ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at sinabing, pero gusto pa rin kitang pasalamatan, Maisie. Salamat sa pagdala sa kanila sa buhay ko. She harumphed and said, tumigil ka na sa pagiging sentimental. Lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi alam ni Leonardo kung dapat siyang manatili o umalis. Nahihiya siya dahil pakiramdam niya ay hindi na siya dapat magstay doon dahil siya lang ang walang asawa o girlfriend. Ang silver lining ay isang tawag ang dumating at iniligtas siya. Sa loob ng ward, nakaupo, si Colton sa tabi ng kama ni Freya. Magkakaroon ng kalat-kalat na pananakit sa tiyan ni Freya, at ang kanyang baywang ay masakit hanggang sa buto. Malapit na bang lumabas ang bata? Inalo siya ni Colton. Huwag kang mag-alala, sasama ako sa iyo. Natigilan siya, sasama ka dito. Seryosong tumango siya. Naglagay si Freya ng unan sa likod niya para makasandal siya ng comfortable hanggat maaari. Ang araw ba ay lumalabas sa kanluran? Kinurot ni Colton ang kanyang pisngi at sinabing, paano mo ako tatanungin kapag sinabi kong mananatili ako sa iyo? Kabanata 2279. Hindi napigilan ni Freya ang mapangiti. Tinapik niya ang kamay niya at sinabing, tigilan mo na ako sa pagpapatawa. Nilagay niya ang kamay niya sa pisngi niya at sinabing, hindi ka ba masyadong masakit ngayon? Naisip ko na dapat kong gampanan ang papel at pasayahin ka ng kaunti. Muli siyang tumawa. Kunin mo ang papel at pasayahin mo ako. Bakit parang ayaw mong gawin ito? Hiniling ko bang pasayahin mo ako? Napabuntong hininga si Colton. Ayaw mo akong yakapin noong gusto kong umidlip kanina, at ngayon hindi mo na ako hinahayaang pasayahin ka. Kailangan ba talagang makipag-away sa buntis? Hindi ba pwedeng hayaan mo lang akong manalo kahit isang beses lang? Alam mo bang galit na galit ako ngayong lalabas na ang baby natin? Muntik na siyang umiyak sa sobrang inis. Biglang tumawa si Colton at bumangon. Umupo siya sa tabi ng kama at hinayla siya sa kanyang mga braso. Sige, hahayaan kitang manalo kapag naipanganak mo na ang baby natin. Sinubukan niyang itulak siya palayo. Ang inaalagaan mo lang ay ang sanggol. Hinawakan siya ni Colton ng mahigpit sa kanyang mga bisig at sinabi sa mahinang boses, sinasabi mo na sa akin iyan ngayon. Sino ang nag-aalala lang kay Didi noon? Napaluha at natawa si Freya. Ikinulong ni Colton ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga palad at dinampyan ng halik sa kanyang mga lobby. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Sina Maisie at Nolan, na nakatayo sa labas ng ward, ay nagkatinginan.
Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, well, parang hindi ko na sila kailangang alalahanin pa dahil nagkaayos na sila. Tumawa si Nolan at sinabing, hindi na nila kailangan na mag-alala tayo sa kanila sa simula pa lang. Nagtawanan silang dalawa at umalis. Matapos makatulog si Freya, lumabas si Colton sa ward. Lumapit si Leonardo at tumingin sa ward. Mr. Goldman, nasa ospital din si Mrs. George. Kumunat ang noo ni Colton. Kamusta siya? Ligtas na siya pero nawala ng malay dahil natama ng ulo niya. Pero ginawa na ng doktor ang sinabi namin sa kanya. Iniisip ni Ronald na hindi na madyay gising ang kanyang asawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng mga lobby ni Colton nang sabihin niya, panahon na para bigyan sila ng malaking regalo. Kinabukasan, dinala ni Ronald si Jessie sa ward. Naramdaman ni Jessie na may nakatingin sa kanila, kaya nanatili siyang tumingin sa paligid ng ward. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako dinala sa ward ng asawa mo? Niyakap siya ni Ronald at sinabing, huwag kang matakot. Hindi na siya madyay gising. Natigilan si Jessie. Hindi na siya magising. Oo, sabi ng doktor, habang buhay siyang magiging ganito. Kinuha ni Ronald ang isang hibla ng kanyang buhok at hinalikan iyon. Jessie, pagkatapos niyang mamatay, pwede na tayong magkasama. Nakaramdam si Jessie ng lamig sa kanyang gulugad. Gusto niyang patayin ang asawa niya. Galit ba siya? Gaya nga ng inaasahan ni Jessie, si Ronald ang pinaka nakakatakot na lalaking nakilala niya. Nang maramdaman ang ekspresyon ng mukha niya, napakunot ang noo ni Ronald. Anong problema, Jessie? Pinilit niya ang kaba na kumapit sa kanyang puso at sumagot, wala. Oo nga pala, nasa ospital tayo ngayon, kaya behave ka na lang. Sinandal siya ni Ronald sa pader at hinalikan. Huwag kang mag-alala, sinabi ko sa kanila na huwag pumasok. Kumaibat-kibot ang daliri ni Gina sa kama, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo niyang narinig na may kaunting ingay sa ward, at nang dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, ang una niyang nakita ay nakikipagtalik ang kanyang asawa kay Jessie sa kanyang ward habang siya ay walang malay. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Nawawala pa rin ang kanyang anak, ngunit itinulak siya ng kanyang asawa at nawalan ng malay dahil kay Jessie. Napuno siya ng galit. Tumutulo ang mga luha niya habang mariing nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Biglang itinulak ang pinto ng ward, at may ilang reporter na pumasok sa ward. Nang makita nila ang ginagawa ni Ronald at Jessie ay namula ang mukha ng isang babaeng reporter sa kahihiyan. Sa sobrang takot ni Jessie ay mabilis niyang tinakpan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga braso. Sinisikap ni Ronald na isuot ang kanyang pantalon habang ginagamit niya ang kanyang kamay sa pagharang sa kamera. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito. Itigil ang paggawa ng pelikula. Mr. George, paano ka makikipagtalik sa ibang babae habang ang iyong asawa ay nakoma? Mr. George, hindi ka ba nahihiya na gawin ang mga bagay na tulad nito sa iyong may bahay sa ward ng iyong asawa? Kabanata 2280. Binasag ni Ronald ang kanilang mga kamera at itinuro ang mga ito. Baka sa galit ang mukha niya habang umuungal, binabalaan kita. Umalis ka na dito. Huwag mo akong piliting bugbugin kayong lahat. Mr. George, galit ka ba sa amin? Nabalitaan ko na ang iyong may bahay ay psychologist ng iyong asawa. Maaari mo bang sabihin sa amin kung kailan kayo nagsimulang magkita? Hindi pinansin ng grupo ng mga reporter si Ronald. Kahit nabasagin niya ang kanilang mga kamera, mayroon pa rin silang mga telepono. Puno ng tao ang koridor ng ospital kaya wala man lang madaanan. Maya-maya, dumating ang ilang doktor para pakalat-kalat ang mga tao. Ilang pasyente at kapamilya mula sa ibang ward ang lumabas at nanood ng palabas. Anong nangyayari? Narinig ko ang isang lalaki na nakikipagtalik sa kanyang may bahay sa loob ng ward ng kanyang asawa. Ano, grabe naman. Maari ba niyang ituring ang kanyang sarili bilang isang lalaki? Napakadisgrasya niya. Mabilis na kumalat ang balita sa buong internet. Ang titulong tulad ng #heartlessman making out with his mistress in his wife's ward hashtag ay lumabas kahit saan sa internet. Mas malaki pa ang bilang ng mga sumusunod sa bagay na ito kaysa sa mga sumunod sa insidente kung saan brutal na binugbog ni Cameron si Gina. Ang mga nagkrusada laban kay Cameron ay inilipat lahat ang kanilang target kay Jessie. Ito ay tumagal lamang ng kalahating araw, at ang impormasyon tungkol kay Jessie ay kumalat sa buong internet. Maraming pamuna sa kanya #ganon ba kadaling maging psychologist. Hashtag mas mukha siyang sex na doktor kaysa psychologist para sa akin.
Hashtag nabalitaan ko na matagal nang gustong mag-file ng divorce si Mrs. George, pero gusto ni Ronald na umalis siya nang hindi kumukuha ng anumang ari-arian. Hindi pumayag si Mrs. George kaya sila yata ang naging dahilan ng pagkaka-ospital ni Mrs. George. Hashtag. Ilang sandali lang matapos lumabas ang balita, nabunyag na rin ang mga masasamang bagay na ginawa ni Jessie noon. Apat siyang nagpalaglag at nakipagrelasyon din sa isang doktor at isang pasyente habang siya ay may kasintahan sa kanyang panunungkulan sa ospital. Kahit ang mga masasamang bagay na ginawa niya noong nakikipagrelasyon siya kay Dr. Jefferson ay nalantad din. Ilang beses na niya itong niloko at minamaliit dahil nagmula ito sa hamak na background. Pagkatapos niyang pilitin siyang mag-loan para makabili ng bahay, nakipaghiwalay siya rito. Siya ay may buwanang sweldo na humigit kumulang $600, ngunit maaari siyang mamili sa iba't ibang shopping mall na nagbebenta ng mga luxury brand. Maaari siyang bumili ng mga branded na bag na nagkakahalaga ng humigit kumulang $15,000 nang hindi kumukurap. Walang sabi-sabi na nakuha niya lahat ng pera niya kay Ronald. At saka, nakita na niya si Ronald bago siya nakipaghiwalay kay Dr. Jefferson. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Ronald. Ang lahat ng kanyang mga shareholder ay umalis sa kanyang hotel. Ang mga tao ay nagsaspray ng pulang pintura, nagtatapon ng dumi, naglalagay ng mga korona, at iba pa sa harap ng kanyang hotel araw-araw. Wala nang mga customer na gustong pumasok sa hotel, at wala siyang pagpipilian kundi isara ang hotel. Sa Emperin, naka-cross-leg si Cameron sa sofa habang nanonood ng balita. Umupo si Waylon sa tabi niya. Nagbalat siya ng orange at naglagay ng slice sa bibig niya. Pagkatapos niyang lunukan ng orange, nag-click siya sa kanyang dila at sinabing, nawala na ang lahat ng reputasyon ng babaeng ito. Sa tingin ko, walang lalaking gustong pakasalan siya ngayon. Naglabas si Waylon ng isa pang piraso ng orange sa kanyang bibig at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo? Lumingon si Cameron at nagtanong, paano ako? Inilagay ni Waylon ang balat ng orange sa mesa at lumapit. Mabait akong tao, kaya kailan mo ako papakasalan? Natigilan siya at umiwas ng tingin. Paano ka magiging walang hiya? Lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba ako mabuting tao? Mamulong siya, ano ang maganda sa iyo? Inilagay ni Waylon ang kanyang braso sa likod ng sopa at tiningnan siya sa mga mata. Gwapo ako, hindi ako hamak sa iyo, at kaya kitang alagaan habang buhay. Natigilan siya. Ibebenta mo ba ang iyong sarili? Nagtaas ng kilay si Waylon. So, gusto mo ba o hindi? Inilibot ni Cameron ang kanyang mga mata at lumingon sa kanya. Matagal nang may tanong na bumabagabag sa kanya, at nagpa siya siyang itanong ito ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Inilagay ni Waylon ang daliri sa labi niya at tinitigan ang mukha niya. Gusto kita.